Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo nga po'y nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang atin hong programa ay galing sa The World Needs a Father Movement at yan po ay isang kagaya po ng palagi sinasabi sa training actually. And kayo po iniimbitahan namin na makasama din dyan. So yung mga lesson na ating pinag-aaralan, dyan po natin kinukuha yan, yung mga principles na yan. At syempre kasama natin si paring Pastor Mark. Blessed weekend mga pare, blessed weekend paring Jebo, paring Allison. Blessed weekend sa inyong lahat. A blessed weekend paring Allison. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Ang panalangin po natin laging maayos po ang inyo pong kalalagayan. Yeah, kumusta naman ang mga buhay-buhay? Ayos lang. Ayos lang. Oo, by God's grace. Oo. Okay naman, ligtas ang bawat isa at sa mga naapektuhan po. Salamat sa Diyos. Ang aming pong panalangin po ay nasa inyo po na kayo po ay daglian po makabangon sa inyong kalalagayan po, no, dahil sa itong mga nagdaang mga linggo talagang naging maulan talaga, no? Alam mo yung mga cancellation ng klase, no, lalong-lalo na nitong kalagitnaan nitong buwan na ito. Naging ano rin sa amin yan, opportunity to band together. Kasi nagsimula yan, nanood kami ng Spider-Man. Alam mo, diba? Yung bike natin, di natuloy nung kasi ito kasi bakit ako? Biglang hindi pwede. Tapos nung hindi pala umulan, no? Kasi ito naman nanood na Spider-Man. Paring Mark kami tuloy. Nanood din kami pero on a later date, no? Kumpara dun sa inyong date. Pero anyway, si Mrs. kasi hindi mahilig sa mga ganyan yan. Gusto niya yung mga Pilipino romantic. So hindi updated. So medyo nag-backtrack kami. So yung mga bata for several times na wala namang pasok. Naging chance din namin na mag-bonding, no, as a family. Tatawa nga ako kasi si Jigs, yung bunso namin, homeschool yan Homeschool naalala ko nung nag-cancel ng klase. Parang alas 2 na nag-cancel ng klase, susunduin ko yung panganay. Si Jigs nag-declare na rin na kahit homeschool cancellation. Spider-Man daw. Nood na lang kami. Sige. Okay, anyway, may self-declaration. No? Nag-declare din. Ba't ka, ka rin? Wala ka rin pasok? Okay. So anyway, maganda kasi yung family, sabi niya hindi mo lang to tinitingnan as parang a way to entertain yourselves, but really a time to be together. No? Yeah. At sinasabi nga natin na if you remember yung Ruben Hill case study, no? Yes. Na sometimes pag tinatanong tayo, halimbawa, especially pag may mga problema sa relationship, ano bang unang gagawin? Do we impose kaagad yung mga changes and assert authority? And we always say na you start with relationship building. Kasi kung halimbawa may natutunan kang bago and then immediately you want to apply pero yung relationship ay hindi okay. So in the process, yung hindi okay na relationship lalong magiging hindi okay. Kasi kumbaga meron ng problem and then kung yung ating gustong i-impose ay kahit maganda, pero kung ipupundasyon natin sa hindi maayos na relasyon, it can create further damage sa relationship. No? Kaya mahalaga din talaga na we spend time with our children, hindi lang para, kasi usually, you spend time pag sisitahin mo na Sabi ni teacher, sabi ni ganito. So yun din, no? Talking about accountability na siyang sunod-sunod na topic natin. And today, yun din ang topic natin, na kadalasan, ito rin ang nagiging isang malaking problema na kung mag-i-impose tayo ng accountability pero ang relationship ay hindi pa maayos. No? Kasi don't assume na halimbawa, 3 kami rito, nakinig kami ng seminar, no? Tapos iba-iba naman yung sitwasyon. Siguro sa kanila okay yung relationship nila, sa amin hindi. Then kila Pastor Mark naman ay okay din. So hindi dahil pare-parehas ng napakinggan at pare-parehas may desire na i-apply yung napakinggan,
pare-parehas ang outcome. Yeah. So ang isang malaking investment, we can say investment kasi may return din eh. Yeah. Ay talagang spend time with your children na babalik tayo dun sa itong accountability, kailangan balansehin natin to ng emotional security di ba? Yes. Na hindi mo pwedeng i-impose lang yung accountability without relationship. Yeah. Ang mangyayari nagiging police tayo, di ba? Yun Parang Yeah. police, no? Yeah. Ano naman kasalanan mo? No. Parang binablatter mo yung anak mo every time, no? Yeah. So kaya itong mga inaaral natin, although right now ang naging focus natin for the past episodes is on accountability. Nawa maging maliwanag sa atin na we're not underemphasizing the other roles of the father. Nakasama nga doon is yung emotional security na nagpapakita sa atin na kailangan we create a home na maayos yung emotional atmosphere kasi that opens up yung conversations, yung communication line between the parents and the children. Kaya napakahalaga yung ganung moments, yung light moments with the parents. Which leads us to the question na kayo ho ba mga tagapakinig, kailan ba yung mga pagkakataon na kayo po'y nagtawanan bilang pamilya? Hindi dahil may nadulas. Nadulas yung tatay, nagtawanan. Hindi yun ha. Tinutukoy natin dito yung naging masaya kayo as a family. May bonding. Oo, yung bonding nyo na tama naman, narinig natin last time, no? Maganda nga yung advice ni paring Pastor Mark, when you go out, meron kayong mga checklist na siguro what you need to talk about. Pero at the same time, syempre, in-encourage din natin yung just for the sake of going out, no? Na enjoy nyo rin yung pamilya ninyo. Importante rin yun na sometimes yung walang agenda lang and then things just float, no? Na biglang may pag-uusapan, may makukumusta. Maganda din yun. Kasi yung spontaneity na yun, precious yun May mga bagay kasi na pwede nating i-set up by preparing for it. May mga bagay din naman na they just come out naturally because they needed to come out. So, mahalagang bagay din yan sa family natin. Kaya, yung pong mga moments of light moments, no? Light moments, moments of laughter, very significant yan. Kasi nagko-contribute yan significantly doon sa ating accountability. Na pagtingin ko sa'yo, accountability partner ka, hindi yung tipong parang kakatakot Yari ako sa accountability partner ko. Lagot ako. Lagot na naman ako. Hindi Ang nakikita mo is somebody who loves you, who cares for you, and then who will be sad pagka ikaw ay nagka-problema. And then somebody who will rejoice with you. Nice. And somebody na talagang nandun yung kaibigan mo ito. Na pag nag-open up ka dito, hindi man didiri sa'yo to. Kundi talagang alam mo na they will help you and you will journey together. Naalala ko yung isang policy ng isang group na nabasa ko. Ang ganda Sabi niya, support in public, correct in private. No? So may point din yun kasi pamisan yung bang bugbog na di ba? Isang bugbog na yung tao sa harapan ng iba. Bubugbugin mo pa sa harapan din ng iba. So maybe just show support, no? Not necessarily because you're tolerating sin, but in private, that's the time. Kasi that's where it matters So ang pinaramdam mo sa tao na okay, hindi naman kita tinotolerate kaya kita sinuportahan doon. Kaya kita sinuportahan doon because I care about you and you receive too much. Kaya lang hindi natin pwedeng palampasin to. So in the proper avenue and proper time, ito yon in private, then let's talk about this. Merong problema dito. So yun, yung mga ganong mga simpleng bagay na sabi nga natin sa mga previous episode, hindi ito nabubuo overnight, no? Hindi pwede yung kakalabit ka lang, accountable ako sa'yo, sobrang babaw nun, no? Talagang it takes time. Kaya nga, siguro sa inyo, no? Nararanasan nyo rin to sa mga churches, no? When we form yung mga discipleship groups, ang hirap ng chemistry, di ba? Ang hirap It takes time. Sabi nga natin, the only reason why we're open
is because it is a close group. Yeah. The moment you start introducing yung mga bagong tao, naiiyak ka na, napigilan mo pa. Kasi may bago di ba? Parang hindi ka pa safe dun sa bago. Yeah. So, it really takes time. Yeah. Pero once na maayos mo na yan, you realize that everything becomes easier. Kasi nga, naging kultura nyo na, kinasanayan nyo na, at wala na yung mga inhibition na parang nakikiramdam pa kay isa't isa. You can talk directly. Yeah. At alam mo na they are your safe space. Yes. So sa family ganun din. Lalong-lalo na kasi again, we acknowledge na sa ating mga tagapakinig, iba-iba ng season to eh. Yes. Meron dito na maybe this is the first time they're hearing this. Yeah. Tapos malalaki na yung mga anak and na-realize nila kailangan namin yan. Kaya lang paano kami magsisimula? Maybe doon sa iba na mas maliliit pa yung mga anak, it makes sense, it would be easier to implement kasi nga maliliit pa, it's easier to set the culture, or maybe sa iba talagang practice nyo na rin ito, so nakita nyo na yung value nito. But we do acknowledge na sa mga listeners natin, iba-iba ng setup, di ba? Iba-iba ng setup. So hindi pare-parehas ng level ng application. At maybe yung result will take time with some, and then to some, it would be immediate. No? Pero siguro maganda i-discuss din natin yon para maunawaan din kung anumang season, makita rin nila how they can respond to the topic. No? At kayo din po, kung may mga katanungan, pwede nyo pong i-comment yan dyan sa ating Facebook. Kung kayo po ay nakikinig, pwede po nyo puntahan ng 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At from time to time, ina-upload din natin to sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. So you can comment. And then, titingnan po natin para maunawaan din natin kung nasaan kayo ngayon sa ating mga tinatalakay, and maybe we can provide some help kung paano tayo mag-journey patungo dyan. No? So, yan ang hamon dyan. Para sa akin siguro, paring Jebo, paring Mark, when it comes to varying seasons ng ating po mga tagapakinig, personally, I would like to suggest to start with their own families. Yeah. No? Umpisan nyo po sa inyo pong sariling mga pamilya. Halimbawa, ano natutunan nyo po dito? May isang bahagi on this part, accountability. Maaari nyo ituro sa inyong pamilya na ito yung may narinig ako, may natutunan ako, mahalaga pala ito, hindi natin ito nagawa noon, pero nais nating simulan. At ang mag-exemplify po nito mismo po yung, halimbawa, ang nakapakinig yung tatay, umpisa po ng tatay lalong-lalo na gagawin niya po ang kanyang pamilya being accountable, and that is, it would start from him na siya po ay magiging open, no? Mamili ka mula doon sa mga nabanggit namin noong nakaraan na mga areas. Ito ba may kinalaman sa paglago natin spiritual? Ito ba may kinalaman sa buhay pag-aasawa? Because we know that sooner or later, mag-aasawa po ang ating mga anak. Malaking bagay po ito. Mababaon po nila ito sa kanilang pag-aasawa. Ito ba may kinalaman sa pananalapi? I think di natin masyado natunghayan yun last time. Ngunit siguro sa aspeto po ng finances, kung gusto po natin magturo o maging accountable, siguro pwede po natin pag-usapan doon hindi lamang how to earn. Kasi kadalasan pinag-uusapan doon how to earn Pwede siguro natin pag-usapan how to spend. Yeah. No? Kasi kung minsan nakaka-earn nga tayo, hindi naman tayo marunong mag-spend. Gastos dito, gastos doon. So napakaganda pong pag-usapan na how we can be accountable to one another. Paano tayo magiging good steward, no? With regards to whatever God has bestowed us with. And siguro sa aspeto ng saan ba, doon siguro sa mga values natin na pinanghawakan kung meron na, at kung wala pa, maaari tayong lumikha ng sarili po nating family values, and we can be held accountable on those particular family values. Yan. Yeah. Paring Pastor Mark, siguro ang malaking challenge when you talk about accountability. Kaya talaga namang mahirap to. It comes with a cost, di ba? So sometimes may mga maririnig tayo na ayaw nating marinig. Yan. I remember, syempre as a pastor, minsan, alam mo, I have to explain to people na minsan, bakit ganito? Bakit ganyan ang desisyon? And I just tell them na, alam mo, you just trust our leadership. Kasi may mga bagay na hindi nyo alam at hindi nyo dapat malaman na alam ng mga decision makers. So,
sometimes yan ang isang challenge dyan. And paminsan, masyasyak ka din sa mga nire-reveal sa'yo. No? Na pag hindi ka rin naman ready dun sa mga sasabihin sa'yo, minsan talagang overwhelming din. Ano? Kaya ito nga, yung topic natin today is the courage to be corrected. No? So once na nag-usap tayo about accountability, may mga bagay na inaasahan nating sabihin at may mga bagay na hindi natin inaasahan na sasabihin or hindi natin inaasahang nangyayari pala pero sasabihin. So I'm sure as a pastor, a common experience natin yan. Pero paring Pastor Mark, in your experience, paano ito? I'm sure meron ka na ring mga narinig na hindi mo inakala, no, na maririnig mo from a certain person. Pero yun nga, it's part of accountability. So siguro pag-usapan natin, paano pipili ng tamang tao. So kung ikaw yung napagsabihan, ano yung dapat nakatangian mo? Well, yun nga, for you to be accountable, kailangan mag-start ka sa pagiging humble, di ba? Dapat hindi ka mayabang. Oh. Condescending, no? Ihugot pa rin. Grabe naman. Ihugot pa rin, no? Sabi ko na nga, nagbabago na ako. By God's grace. So, kailangan maging humble ka, magpakumbaba ka. Kasi, well, to be honest, kasi yun ang... Kaya tayo hirap sa accountability. Kasi, aminin man natin o hindi, may kayabangan tayo. Yung yabang naman na maraming forms yan eh. But the idea is, ayaw mo kasi ipakita sa mga tao. Mayroon kang imahin na pinoportray, na pinapakita, na ayaw mo ipakita sa mga kapwa mo na may kahinaan ka, may weakness ka. So, aminin natin na meron tayong kahinaan. And let's not assume na okay tayo, 'di ba? Yun yung importante. So, pag yung attitude mo na maging humble ka. So, let's say sa asawa mo, pagkakausapin mo yung misis mo, sabihin mo na if you see something, 'di ba, in me na kailangan i-correct, you know, let me know, 'di ba? Let me know. Ganun din kunyari kung let's say pastor ka or boss ka. I mean, it takes courage para sabihin sa mga subordinate mo. Kung may nakikita kayong bagay na hindi maganda sa ginagawa ko, just let me know. I'm open to correction. Tapos, importante, pag sinabi mo yun, maganda ka. Kasi malaking posibilidad na may magasalita. Ngayon, kung ginawa mo yun at may kumausap sa'yo, you need to be humble enough para huwag kang sumagot. And just to listen. Kasi it's possible na dalawang pagkakataon niyan eh. One is tama siya. And possible din na mali siya. Baka lang hindi siya informed. Na meron kang ginagawa tapos hindi niya gusto. Pero regardless, ang importante, pakinggan mo lang. Diba? Pakinggan mo lang at magpasalamat ka. Salamat. Thank you for that information. Ngayon, there's another venue. There's another venue for you. Kung let's say, kung may misinformation, kailangan mo i-correct yun. Pero that's not the time. Kasi ang goal mo is to listen. Just to listen. Kasi once na binigyan mo ng permission yung tao na mag-speak ng katotohanan sa'yo, tapos biglang sa simula pa lang sinasabi niya na boss kasi nasigawan. Pero ikaw kasi ang kulit mo kasi ginagawa. Pagka ganun, pag inunahan mo ng ganun, hindi na mangyayari yun eh. In fact, ang isang parang napapansin ko, personally sa akin, kasi ako may mga there's people who work under me. Ang isang, pag nakikita ko na hindi nila ako masyadong kinakausap, pag kinakausap lang nila ako tungkol sa trabaho or sa ministry, pero pag hindi nila ako kinakausap on a personal level, sa akin parang ano yun eh. That's a signal na I need to work hard to build good relationship with them. Yeah. Kasi it's possible. Galing. Pagka hindi nila ako kinakausap sa mga personal na matters, ibig sabihin, natatakot na sila sa akin. May group chat yun na hindi ka kasali. May group chat yun. Hindi ako kasama. Tama. Tapos, pag wala ka, ito yung tipon, di ba? Meeting after the meeting. Hindi, minsan, nandun sila sa pantry, di ba? Tatawanan sila. Pagdating mo, biglang tatahimik. Naku, iba na yun. Ikaw pinag-uusapan doon. Ikaw pinag-uusapan. So, yung mga ganun pagkakataon, sa akin parang, hindi naman siya alarming, pero indication na baka hindi ako humble, hindi ako papakumbaba, hindi ako open for correction. So, kasi kailangan yun para ma-maintain yung healthy relationship eh. Whether mag-asawa kayo, whether team kayo,
to maintain healthy relationship, kailangan open yung communication sa isa't isa. Merong isang book, no? Iniisip ko tuloy kung sino yung author. Pero yung title is The Advantage. Ngayon, sa kanya, yung conflict is actually good. Sabi niya. Ngayon, siyempre, ma-curious ka, no? Wala naman may gusto ng conflict. Pero para sa kanya, kaya merong conflict kasi merong openness. So dahil open kayo, ibig sabihin, freely, no? Pwede ka mag-express. So dahil nasasabi mo yung gusto mong sabihin, talagang magkakaroon ng conflict. Pero the moment na parang, halimbawa, may problema ba? Wala po. Walang conflict, di ba? Pero it's artificial harmony. So para sa kanya, sabi niya, yung conflict can be seen as a good sign. Kasi ibig sabihin nun na kahit na iba yung pamamaraan, opinion, iba yung naiisip kumpara dun sa sinasabi ng isa, meron pa rin kayong feeling of safety na pwede kitong i-voice out. So as a result, meron niyang conflict. Pero yung conflict naman, hindi naman kailangan na away o magkagalit kayo, kundi yung conflict lang na may differences. Pero yung maganda daw, healthy rin yun in a way. Kasi ang ibig sabihin nga nun, malaya ka nakapagpapahayag. Pero siguro, ang isa ding bagay dito, no, pagka dumating din tayo sa point na may mga sinabi sa atin, let's be clear. No? I remember one time, no, merong nag-open up sa akin. So, sobrang sensitive nung issue pinahinto ko Sabi ko, wag kasi chismoso ako Hindi, sabi ko sa kanya, medyo sensitive yan. Hindi ko alam kung matutulungan kita kung i-open mo sa akin yan. I don't want the information if I'm not the right person. Kasi na church ko So sabi ko, can I refer you to somebody na parang outsider and then let him assess. Pag na-assess niya ngayon na maybe pwedeng i-open sa akin, I'll take the cue and then, sige, usap tayo. Pero kung sa tingin niya ay, halimbawa, makakatulong ako pero siguro hindi ko naman kailangan malaman lahat. So, siya na magre-relay sa akin kung paano kita tutulungan. So, sabi ko, bago ka umiyak, sabi ko sa kanya, bago ka magsabi, bago ka mag-open, ipa-validate muna natin. Kasi what I don't want is to have information na una, hindi naman ako makakatulong. Pangalawa, syempre, malalim yung issue Sabi ko, by the nature of the issue, I don't want you to be uncomfortable as well. Kasi ang hirap din ang binabalansi mo bilang pastor, di ba? Minsan, may mga bagay na kailangang disiplinahin. So, may mga bagay naman na you have to extend grace, di ba? Understanding. So, sometimes, may mga discipline na kailangan mo munang i-postpone, may mga bagay na hindi mo pwedeng agarang gawin yung, hindi mo naman sasabihin in public, but yung action would create, parang would steer the public. So sabi ko, can I refer you to somebody else? So ganun na nga ang nangyari. And then from there, I was informed na pwede naman. Okay, so pero ang point ko lang doon is, minsan kasi parang feeling natin laging tayo yung solusyon, tayo kailangan mag-absorb. Sometimes we need outsiders to validate first. Kasi any confidential and controversial information na marinig natin, it adds to the weight di ba? Dami nating pasanin What we don't want is an unnecessary load. At the same time, we don't want to carry yung unnecessary burden. At the same time, hindi rin naman kasi healthy na, kumbaga, after mo pakinggan lahat, ngayon, alam ko na, ay, hindi pala ako yung tamang tao. Okay? Ang hirap nun Alam mo na Alam mo na mare-retract yun. Damay ka na talaga doon. So, yeah, yun ang isa sa mga natutunan ko ring wisdom na sometimes, although nandun naman yung desire to help, pero ang palagi ko sinasabi, una, am I the right person to help? Galing, ano yung degree of help that I can extend? Kasi maaaring makakatulong ako sa'yo, pero better if I don't know that much at ito lang according dun sa taong talagang may kakayahang tumulong, so I can help you better. So, yun. So sometimes we outsource yung wisdom coming from other people na sila din, they can move on with life with peace na kahit alam nila na ganoon. Kasi naalala ko nga yung doon sa book na yon, The Advantage, sinasabi niya, to develop trust, you have to be vulnerable.
At yung vulnerability, ang ibig sabihin nito, kung hindi mo talaga kaya i-handle, you have to be honest, di ba? Parang halimbawa, ngayon sa taas ng presyo ng gasolina, ako mas gusto ko yung sinungaling na fuel gauge sa kotse, yung lagi nagsasabing full tank kahit hindi. No? Pero alam naman natin kung hindi talaga full tank yun at sira yun, kahit maganda tingnan yung full tank lagi, titiri ka na lang doon, di ba? Kasi wala naman laman eh. Pero sa tao minsan ganun tayo, no? We want honesty from gadgets. Kung lobat, indicate mo lobat. Sa kotse gusto natin sakto yung indicator kung overheating na ba, wala na bang gas. Accuracy is important kasi we make better judgment with accurate information. Ang problema, we're dealing with people. At ang problema sa ganung setup, sometimes yung information natin may not be that accurate. Oo, kaya yung decision natin kung base sa interpretation ng iba or maybe hindi buo yung istorya, sometimes ang nagiging problem doon is that we make judgments on faulty information. Tama. No, maganda yun. Oo, kaya talagang kailangan yung validation. Kaya maganda yung sinabi doon ng author. Sabi niya, kinakailangan talaga na may na merong you're willing to admit kung kaya mo o hindi. Kasi by admitting that, you become more trustworthy. Sa umpisa isipin nila, ano ba naman to? Hindi pala niya kaya. Pero, yun yata, parang Jebo, sorry makat kita doon sa organizational why organization fail ni Patrick Lencioni. Yun, si Lencioni. Yung dysfunctions of a team. Dysfunctions of a team niya. 5 dysfunctions of a team niya. The advantage nga. No, the advantage. The advantage. The advantage nga. Yung book. Yun yun. And nakikita ko yung wisdom nun. Na talagang maganda yung vulnerability creates trust. Kasi minsan gusto natin mag-project na all-knowing tayo. Kaya natin lahat. Therefore, paring Jebo, kailangan magkaroon tayo ng change ng mindset, di ba? Or paradigm shift na, kunyari, kung working sa ministry, sa team, kahit sa pamilya, na dapat yung conflict o yung differences of opinion, dapat wini-welcome natin yun. Di ba? Kasi yung tendency natin, ayaw natin eh. Ayaw natin. So sumasagot ka pa. Oo, sumasagot ka pa. So pagka tinatanong mo yung mga tao mo, okay ba? Okay ba yung ministry natin? Sabihin nila, okay. Pastor, okay. Magaling tayo. Typical kasi sa parang Mark, yung sa Pilipino yung ganun na ayaw natin yung mga head-on na mga things na dinidiscuss. Kaya alam mo, tahimik na lang talaga, tapos gumagawa ng sariling meeting, or minsan naman, they reject it, or they resent it, di ba? Bakit ka nagsasabi sa akin na ganyan? Diyos ka ba? Ganyan. Ikaw ba? Maganda ganyan, di ba? Maganda yung illustration ni paring Jebo eh. Buti sa wakas, tinagal-tagal. Buti na lang ngayon ka lang na-validate. Kasi na-brain surgery to, kaya ito malino. Tumatalino na. Kasi gusto mo ng accurate gauge eh. Di ba? Gusto mo ng accurate gauge eh. Kung gusto mo ng accurate gauge sa pamilya mo, sa ministry mo, sa team mo, kailangan totoo kayo mag-usap eh. At minsan yung katotohanan masakit eh. So kailangan tanggapin mo na yun talaga ang sitwasyon natin. Na magkaroon tayo ng difference. Pero kailangan mag-agree tayo na it's possible na hindi kayo mag-agree, pero you agree to disagree. Pero siyempre yung leader, mag-decide ka how can we move forward, di ba? Para maging stronger tayo. Correct. Pero kailangan ka dumaan sa proseso na yun eh. Hindi yung, hindi, okay tayo. Pastor, okay tayo. Hindi mo alam, pabagsak na pala yung ministry. Pero sabihin na, okay tayo, di ba? Kaya minsan din, yun din ang nagiging problem na parang pag walang malinaw na agreement or even objective, no? Na kaya ako sinasabi to, for the purpose of growing, maturing. Pag walang ganon, talagang mauuwi sa default mode. Ang default mode natin is to seek acceptance and sometimes to have, to experience acceptance. Ang magiging people pleaser tayo, di ba? We downplay yung lala ng isang sitwasyon. Kaya yun din ang nagiging problem doon. Kaya itong accountability po na sinasabi nga natin dito, very important na maging klaro yung objective. At yung objective nito is we want to be better. Parang doktor din, pag diniagnose ka, kung mali yung diagnostic tools, imagine mo kung ano magagawa sa'yo. Even the wisest and best skilled doctors, kung wala namang proper information
mali-mali din ang kanilang desisyon. So likewise, yun nga, if you're dealing with people, mas mahirap Kasi ang daming issues at play, di ba? The desire to be accepted, to downplay things, sugarcoat, etc., to please you. So, yan po ang dynamics ng human relationship. Kaya nga, sinasabi natin na importante po yung courage, no, for accountability. Kasi the courage to be vulnerable sa side ng tao na gusto ng accountability. Kung ikaw naman yung napiling accountability partner, the courage to stay, no? Kahit na yung narinig mo ay maaaring shocking para sa iyo, di ba? Kasi may mga times talagang ganun pero that's the reality nasanay lang tayo na gusto natin yung mga tao, they're okay, they're happy, wala silang problema. So, naalala ko noon, no, yung sinasabi ni ating mentor, si Pastor Cassie Carstens, na parang nagiging spa yung church, no? Na kung saan ay may problema tayo but we don't open up, we just feel relaxed. And then after that, nandun pa rin, dala-dala pa rin natin yung mga issues kasi walang naging confrontation. So, at paminsan, yung mga preachers din, pag nasabihan na pastor, nagpapatama ka No, we tend to pull yung punches ng message. Kasi ang tendency is we want people to accept yung sasabihin natin. Gusto ng tao yung masarap pakinggan Pero again, if you go back to scriptures, ang makikita natin, every encounter with the presence of God leads to repentance. Yeah. So, pag walang ganong encounter at parang na-hype lang sila, parang na-pep talk lang sila, then there was no encounter with God really, no, na talagang magbibigay ng humility and change, transformation. So kung ang nangyari lang doon is you feel good. So dumating ka na meron kang sin sa buhay mo. Ang pinakamasaklap na gagawin ng church sa'yo, aalis ka na may kasalanan pa rin and yet you feel good. Yun ang danger doon. Kasi naging pep talk na. It's not really that confrontational. And we're not just referring to Sunday sermons, but even yung mga accountability groups. Yung binabanggit ni Paring Jebo na dynamics of relationship, kasama po kasi dito when we enter into whatever relationship, family relationship, sa mga office mates o church relationships, brothers and sisters, nandoon po talaga kasi yung conflict Hindi talaga po kasi naiiwasan yung conflict na yun. That's why accountability becomes so important. Kaya pansinin po natin, kapag medyo may kahirapan po tayo i-call out ang isang person, ibig sabihin po noon kapag may inhibition ka, parang hindi mo magawang sabihan siya, 'di ba? Sabi nga kanina, last time yung siyasabi na open rebuke is better than hidden love. Hindi mo mapakita yung love na yun kasi hindi mo siya ma-rebuke doon sa ginagawa niya. Pansinin po ninyo, ang unang-una po doon, marahil wala pong na-establish na relationship. Kapag hindi po well-established kasi talaga ang relationship ninyo, talaga mangingiwi ka lumapit. Parang sino ba ako? Hindi, baka mas mataas pa nga si kuya o si ate kaysa sa akin di ba? Sa simbahan o siguro, tatay ko yan paano ko siya i-call out, di ba? So, napakahirap po talaga noon. Kaya maganda po talaga, inumpisahan po ni Paring Jebo kanina kung rinig po ninyo regarding sa emotional security, mahalaga po kasi talaga iyon na bagamat in the next coming weeks mapag-usapan natin o next coming months mapag-usapan po natin yon, subaybayan po ninyo. Mahalaga po kasi talaga ma-establish ang relationship para po yung tiwala nandoon, para po yung vulnerability ay magkaroon, kasi without that relationship you would always be afraid to be vulnerable to someone, di ba? Parang bakit naman ako magiging vulnerable sa'yo? Bakit ako magiging transparent sa'yo, di ba? Di naman tayo close, di ba? Close ba tayo? Parang gano'n, di ba? Ang sinasabi ng karamihan. Kaya yung pong ating pakababantayan, kapag mayroon po tayong inhibitions na magsabi ng tapat, ng totoo, lalong-lalo na sa topic po natin na saying uncomfortable things sa kanya, nako, talaga naman baka magalit sa akin, baka hindi na ako pansinin yan, di ba? So, yun po ang kailangan po natin maunawanan. And even for the pastors and preachers, kapag nagsasalita siya doon sa pulpito na parang pinakikinggan siya, bakit ganun ang dating sa kanya ng mga miyembro? Does the members really feel or see the concern from him?
Or baka nga talaga nagpaparinig lang talaga siya and using the pulpit para doon. So, pagkaingatan po natin yun. Tignan po natin yung how are we developing relationship within our circle, within our family, within the church, or whatever po mga relationships that we are having. Yeah. Isang bagay din na napaka-importante pagdating dito sa accountability na ito, na sometimes ang tendency ng tao is mag-create ng mga excuses para sa action niya. Kaya yung confrontation, alam mo, ang hirap ngayon mag-confront Kasi, halimbawa, as a church, alam mo, napapansin naman natin sa dami ng churches ngayon. Minsan, ang tao patalon-talon lang eh. Pag na-confront dito, leader sa kabila. Elder na doon eh. Minsan, walang yung spiritual formation na aantala eh. No? Yeah. Sa church namin, medyo stricto kami. Pagka merong dumating, gusto mag-member, we give them 1 year, dapat mag-attend. That's the only time before you can apply. And then i-assess ka pa. And then hindi ka pa pwede mag-involve sa mga ministry. So ngayon, kaya ko sinasabi yan, kasi nga, we really want to find out. Kung ang concern natin ay yung spiritual formation, hindi pwedeng mag-start tayo na mahusay itong taong to. Game na. Kasi baka mamaya, merong issue yan, lalong-lalo na kung di mo kilala, di ba? Yung dumating lang, nahusayan ka. Minsan may mga ganun eh. Tapos, ang problem doon, pag hindi na-deal yung mga issues na yon, masasanay doon sa ganung senaryo. Alam mo, isang nakakatakot kasi dito. Paminsan, pagka may issue ka sa buhay at hindi ka accountable, ikaw na yung nagiging standard, hindi na yung word eh. I remember one time, merong isang, nabanggit lang din naman sa akin to. Merong hindi okay na relationship yung isang speaker. Ngayon, tinanong siya about a certain issue, similar dun sa sitwasyon niya. O natural to be on the defensive side. Kasi ikaw yun, nandun ka eh. So, sa halip na tingnan natin yung sinasabi talaga ng scriptures, you tend to be defensive. Kasi ang bottom line, dahil nga hindi mo dinilyan sa buhay mo, so to not lose your authority, quote and unquote, no? Parang ang nangyayari dun ngayon is you will just excuse or protect yung image. Yeah. Para lang ma-preserve mo yung akala mong authority mo. Pero yun nga authority comes from sincerity. Kasi ibig sabihin nito, alam naman ng tao, may kahinaan tayo, but we want to develop, to become better. So by doing that, mas nakikita nila, nagkaka-authority tayo kasi nakikita nila na you are journeying. We always say na, halimbawa, lalo na tayo, matatagal na tayo naglilingkod, na journey ito eh. Journey ang paglilingkod eh. Na yung journey ng paglilingkod na yon, ibig sabihin, may mga bagay na marahil noon, iba yung position natin, ngayon nagbago. Noon, iba yung tingin natin, ngayon nagbago. So, that can change. Why? Yeah. Kasi nga journey siya eh. Hindi naman pwedeng all-knowing ka, umpisa, tapos all-knowing. Talagang journey siya. We are in the process of learning, growing, maturing, developing. So, natural lang na merong mga ganong change. But the moment na walang accountability, pangangatawanan na lang natin. Kasi ang mas concern natin doon is image rather than yung integrity. Di ba? So naglalaban na yung image and integrity. At yun naman talaga ang danger. Once na image becomes weightier than integrity, then we have a problem. Yeah. Nagkikreate tayo ng kulturang delikado at mapanganib. Yeah. Kaya ganun kabigat we're talking about ministry, family, or even kahit sa corporate, sabi nga ni paring Pastor Mark, kahit na hindi naman sa Christian setting, just in a corporate setting, pag nakikita naman nila that you're willing to change, they will journey with you. Pero the moment we project that kaya naman yan, ba't ako? Yan. When image becomes more important than integrity, then we have a problem. Kasi ang nangyayari ngayon nun, ikaw na yung template. Di ba? And anybody who fails to be in comparison to the template, hindi acceptable. So nagko-complicate na yung situation. Kaya yan din naman, pagdating sa ating pamilya, kung papaanong dati, I remember, tinalakay natin yung identity, na we have to encourage yung uniqueness din ng ating mga anak. And sometimes, hindi lang siya uniqueness in terms of skills, abilities, but uniqueness in terms of spiritual journey. Di ba? Kasi iba-iba eh. Hindi naman lahat ng nangyari sa'yo
ganun-ganun mangyayari sa anak mo eh. And minsan yung template ng spirituality na gusto natin or inaasahan ng tao para sa kanya, it becomes deterrent pa nga eh to journey in a better spiritual life, kasi parang inaagad mo kasi ang mas pressure sa iyo anong sasabihin ng tao kaysa dun sa kumusta yung journey mo and how can I help you in that journey? How can we journey together? Yeah. Kaya minsan tama din yung hindi natin minamadali eh, no? No. Naalala ko no kasi sometimes halimbawa pastor's wife, pastor's kids, minsan yung mga tao, anak ka ng pastor, asawa ka ng pastor, kahit na si pastor lang talaga yung may ministry sa church. Para bang damay-damay na lahat, no? Na the way they treat the family, the children, kailangan ganito kayo, kailangan ganyan. Ang hindi nakikita ng marami is how it affects the spiritual development of these people. Yeah. No? Kasi maaaring maging toxic yun eh. You are teaching them to perform for you and not really to progress for God. Yun ang danger. Isa pang magandang tignan din natin dito, no, paring Jebo, paring Mark. Itong accountability kasi napapaloob ito sa moral authority eh, yung establishing moral authority. Kung mababalikan natin yung mga nakaraang mga lessons natin on moral authority, kaya natin nagagawa itong accountability ay sapagkat we also learn how to submit to a higher loyalty. Yeah. In anyone, no, kung sino man we would like to check on someone, we would like to call out on someone and accountable to someone, mahalaga kasi kaya natin to nagagawa because first and foremost, meron tayong absolute truth na sinusunod at meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Kaya madali sa atin ang mag-submit to our kung sino man yung accountability partner natin because we see him submitting also to a higher loyalty. At yung ikalawa, yung benefit nito ng submitting to a higher loyalty is it intends to bring benefit to others. Kaya gusto natin kaya nga yung devotional natin from last time na iron sharpens iron, pinapatalas natin ang bawat isa. Actually, we are also learning from the other person that we're accountable to, di ba? Na parang, ganun pala yun. So, ikaw mismo ay dapat pala iingatan ko rin sarili ko dito. Hindi lang ako someone na on a higher platform nagbibigay ng advice. Ako rin mismo ay iniingatan ko din ang sarili ko as I give advice to others. So, yun po ang benepisyo po noon. Kaya't mahalaga makita po sa konteksto po ng moral authority itong accountability na pinag-uusapan po natin ngayon. Yan, maraming salamat. Naku, dami nating dami nating nilistang pag-uusapan. Natangay na tayo. Hindi kasi tayo accountable. Hindi, pero alam mo, mahalaga lang. Hindi, nagdag ko lang. Naalala ko lang isang magandang prinsipyo sa moral authority o sa pagiging leader, yung kasi nabanggit nyo yung imsa kasi sa team, yung ayaw, yung ego ba, yung pride kasi natin, di ba? Kasi, let's say, may sinasabi yung team member natin o kapamilya natin o church member natin na meron naman siyang pinanggagalingan, maaaring sabihin natin, hindi naman accurate, di tama, pero meron siyang, let's say, sakit o tampo at kailangan niyang ilabas yun. Ang tendency kasi ng maraming mga leaders o mga pastor, yung tipong dinidepensa nila yung sarili nila eh. I think parang binanggit mo kanina yan eh. Ang isang magandang prinsipyo na kailangan, ang isang bagay na tinuturo ko sa mga minimentor ko ng mga kabataan na, you need to defend yung katotohanan. Pero wag mo na i-depensa yung sarili mo. Kasi minsan, yung mga reklamo, halo yan ng personal tsaka ng katotohanan eh. So kailangan i-distinct mo. Kapag yung sinabi niya atake sa iyo, edi sabihin mo na lang thank you for that information. I'll try to improve. Pero pagka yung sinasabi niya medyo labag na sa values o hindi na tama, kailangan mo sabihin, brother, mali yan. Hindi dapat mo gawin yan. Gawin. Pero yun ang importante kasi marami kaya hindi na de-develop yung, let's say, binanggit mo yung teamwork, 'di ba? Sa isang team. Kasi tendency ng mga leader, dinidepensa na yung sarili natin eh. Kaya ako sinabi yan kasi ganyan.
So mag-ingat lang po tayo sa mga ganun. Yung you always defend the truth but don't defend yourself. You don't need to explain yourself unless they say, kailangan explain mo. Pero kasi mga tao minsan naghahanap lang sila ng someone to blame And sometimes minsan kadalasan yung leader ang bine-blame nila. So importante na kailangan ma-distinguish natin yung dalawa. Yeah. Napakaganda yun, ano? Kasi pag naging kasanayan din natin yan, it opens up sa... you learn to listen to the right people, the right voices. No? Yan. So ngayon po, dadako tayo sa ating devotion. Pangunahan tayo ni Paring Allison. Samahan niyo po ako muli sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po mula po sa Proverbs chapter 12, verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Galing po sa mabuting balita, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapalalahanan ang matigas ang ulo. Ang taong tunay po na nagnanais na lumago bilang pong mananampalataya kay Kristo ay kailangan maging marunong po tayo tumanggap ng disiplina at pagtutuwid. Ito po ang kabuuan actually ng accountability kung bakit po natin hinahayaan natin pumasok ang isang tao sa buhay po natin ay sapagkat naisin po natin na tayo po ay maituwid kung meron mang kalikuan tayong nagagawa o hindi po natin napapansin mula sa ating pumabuhay. Sapagkat ang pagtanggap po ng saway o ng pagtatama ay isang senyales po o tanda ng pagiging teachable na tayo po ay madaling turuan. Sapagkat kapag ang tao po ay madaling turuan, madali po siyang maitama mula sa kanyang kalikuan at siya po ay babalik doon sa tamang pagkahulog kung saan po, when I mean pagkahulog, yung tama pong direksyon, kung saan po dapat po natin lakaran bilang isa pong Kristiyano. Ang disiplina din po ay daan tungo sa karunungan. Sapagkat ang sinasabi rito, ang correction ay maaring uncomfortable, maaring masakit. Ngunit ginagamit din po ito upang makita natin ang atin pong mga tinatawag na blind spots at maitama ang atin pong direksyon. Sapagkat hindi naman po sa bawat oras ay nakikita natin ang atin pong mga gawi. Kung meron lamang mga CCTV na habang kumikilos tayo, napapanood natin sarili natin, siguro mas magiging mapapadali, no? Ngunit hindi po ganun ang buhay Kaya kailangan po natin ang ibang tao na makita po sa kanila pong perspektibo ang ating pong pananalita at mga pagkilos. Mahalaga rin po ito sa ating pong pagiging ama at bilang leader in our own capacity, in our own way. Na ang ama na ayaw na tumanggap ng pagtatama ay mahihirapang magturo po ito ng accountability sa kanya pong mga anak. At lalo-lalo na po sa kanya pong kinakasakupan sapagkat kung mismo sa sarili niya pong pamilya, nahihirapan po siya, paano na lamang po siya maglilingkod, no? Sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi natin maituturo ang pagtanggap ng pagtatama kung tayo mismo ay hindi marunong tumanggap nito. Sa panghuli po, ang tunay na sukatan ng maturity na tayo talaga ay tumanda na, no, sa atin pong pagkakakilala kay Jesus ay hindi kawalan ang pagkakamali kundi tamang response sa correction. So nawa po, huwag po nating itanong lamang, tama ba ako? Itanong natin din po, ano ang kailangan kong matutunan? Nawa po ang ganong klaseng pag-ugali ay ma-instill po sa atin pong mabuhay. Yan, maraming salamat sa mayamang talakayan. Yan. Talagang dami natin na-discuss, no? From church to corporate, personal. No? Yeah. Ganun katindi yung accountability, no? Yes. Hindi lang siya kumbaga we're just scratching the top level. Yeah. Marami pa, malalim pa. Kaya I hope na itong mga pag-uusap natin ay nagmumulat sa atin unti-unti, no, sa mga bagay na kailangang ayusin. And the more we talk about this, actually, the more we become open, no, to the idea and concept of accountability. Kasi minsan di rin natin alam paano talaga implement no? Pero pag yan nga, nakikita natin in different contexts itong application ng accountability, then we realize na
talagang una, kailangan siya. Pangalawa, it's really beneficial. At pangatlo, talaga may hard work. So kung feeling nyo mahirap, talaga mahirap. Hindi na natin Mahirap talaga siya. aalisin yun. Pag alam nyo kasing mahirap, tanggap nyo na yung hirap. Pero the moment na parang paratingin natin, hindi, madali lang. Then madidisorient tayo. Yeah. Mahirap siya talaga. In fact, anything that is worthwhile, talagang merong challenge yan. Yes. But we have to see the benefits and we have to see that this is our calling to glorify God. At yan po ay nangyayari sa lahat ng konteksto ng ating buhay. Kaya nawa, itong ating mga pag-aaral ay hindi lamang kaalamang napakinggan, kundi mga kasanayan na magiging parte ng ating pamumuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yeah. So sa ngalan po ni paring Pastor Mark, paring Allison, ito po ang inyong paring Jebo Bansuelo, nagpapasalamat sa bawat isa, pagpalain tayo ng Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.